Hello po, good evening. Magandang gabi po sa ating mga pangmalagiang viewers at sa mga sumusubaybay po natin at sa ating mga subscriber po dito sa ating channel. Ano? Ang petsa po ngayon ay 27 ng April 27, 2021. No? At araw po ng Martes, ikalawang araw po ng ating trading sa ating trading week na ito. No? At gaya po ng ating nakikita ay pag-uusapan po natin ang ating mga paboritong stocks na ni-request po sa atin ng ating mga kasama, kaibigan dyan sa ating pong trading group sa Facebook na Stock Market Strategy TANFA Sharing Philippine and Global Market. No? Mag-member po kayo, ang link po ay nandiyan sa ating video description. At araw-araw po ay nagre-request o nagkakaroon ng parang poll o botohan ng mga stocks na atin pong bibigyan ng review, no? Dito po sa ating YouTube channel. No? Okay? Hindi na po natin patatagalin yan. Bueno po, bago po yan, kung kayo po ay bago pa lang dito sa aking channel, mangyayari po lamang na kayo ay mag-subscribe po kayo at pakiclick na rin ang notification bell para po lagi po kayong updated sa mga video po nating ini-upload. Okay? Ang ating pong unang siyempre pag-uusapan bago po natin dakuan yung ating mga requested stocks na yan ay ang ating pong merkado. Sa kasalukuyan po kitang-kita naman po ninyo ang ating pong merkado ay malinaw na pababa pa, no? At malinaw din po sinasabi ng directional movement index natin na siya po ay downtrend sapagkat ang ADX po ay above 30. At ang, kaya po na sinabi ko, ang red or ang negative directional index ay nasa ibabaw ni green. Yan po ay malinaw na senyales na malakas pa rin ang kanyang pagbaba. No? Below MA9, MA20, MA50 at nasa ilalim po ng red cloud. At kung inyo pong mapapansin ay nasa oversold area na po ang ating stochastic RSI. Sana nga po ay ito ay magsenyalis na ng mabilisan na po niyang pagbalik o pag-bounce. Kaya lang po kung talaga pong malakas ang trend ay kahit po nasa oversold area yan ay patuloy po siyang bababa. No? Ganun po kasi yan. Pagka po may trend ay nawawalan po ng significance ang oversold at maging ang overbought area. Okay? Alright, tingnan po natin sa weekly chart. Siguro po abangan natin sa 6,300 kung dyan po siya sana mag-bounce siya. Kasi napapansin po natin na medyo dito 6,200 meron po siyang support. Nagang matamlay pa po ang ating merkado. At kitang-kita nyo naman po dito sa bandang kanan. Dali po. Pindot tayo 6,200. Ayan. At 6,300 kung sakasakali po, no? Wala pa pong pinapakitang reversal o any sign of reversal ito pong ating merkado. No? Talagang bababa pa. At kung ating pong sisilipin sa ating weekly chart, no? Sa weekly chart po ay sabi po ng ADX ay DMI ay sideways, ano? Pero pointing upward po ang kanyang ADX at kapag umibabaw po sa level 30 yan, ang ibig sabihin po niyan maging po sa weekly ay magiging downtrend na po siya talaga. Although talaga naman po pababa na rin. Magmula po noong January 11, no? Nagsimula po siyang talagang dire-diretso ng bumaba. No? Yan po ang ating nakikita. Nasa ilalim na po siya ng MA50 sa ating pong weekly chart. Sana nga po ay sooner or later or soon ay magpakita po siya ng reversal at tuloy na pong basagin yung pababa po niyang channel na ito. Okay? Sa mga sectors po natin, ang pinakamataas po ngayon ay mining and oil. Tumaas po siya ng positive 1.43%. No? At ang pinakamababa po ay properties. No? Okay? At sa all shares po natin, ganun din. Ano? Ang all shares po ay ang lahat po ng shares. Ito pong index na ito ang nagre-represent sa lahat ng shares sa Philippine stock market, all shares. No? At makikita po natin na talagang pababa siya. No? Although sideways po ang sabi ng DMI, siya po ay sideways, nasa oversold area na rin po. So talaga pong halos lahat po ng stock, no?
ay majority po ay talagang pababa po. Okay? Sana nga po sooner or later ay mag-bounce na para naman po ika nga ay tayo ay kumita, no? Siyempre yun ang maganda po kasi umaangat, hindi po yung bumababa. Pabor po sa mga value investor ang pagbaba ng presyo sapagkat makakabili po sila ng mas mura sa mga blue chip. Siyempre mga inaabangan nilang mga big name shares o big name stocks na po natin, ano? Okay? Sa mga long term pabor, pero sa mga traders medyo maalat, ano? Maalat po tayo ngayon, ano? Okay. Unahin na po natin i-discuss yung mga paborito, yung ating pong kailangan pong i-discuss sa gabing ito, ano? Stocks to review po natin. Unahin po natin syempre pababa. Tapos yung pinakamataas pong may gain, ano? From loser to gainers po tayo ng ating mga selected stocks. Ang pinakamababa po sa ating lineup ay ang Merrimart. Bumagsak po siya ng negative 2.95% ngayong araw na ito. So load po natin. Tingnan po natin kung ano ang ano. Ay, bago po yan. Teka muna, huwag natin kalimutan. Net po rin po ng ating PSEI. Below MA200 na po siya, no? Net po rin po ng ating PSEI. Tingnan po natin ngayong araw na to. Nagkaroon na ba ng buying? Teka po. Napakaliit. Ay, sorry. All shares po pala to. Sorry. All shares po pala itong ating tinitinan. Kaya po pala walang foreign. Net po rin po natin ay patuloy po lamang ang mga buyers, no? Sellers, no? Lamang pa rin po ang mga sellers. Patuloy pong sila ang nananaig sa labanan, no? Negative 1.35 billion po ang lumabas sa ating merkado ngayong araw na ito. So puntahan na po natin si Merrimart. Para din na po tayo. Diretso na po tayo. Si Merrimart po ay ang gaya po ng inyong nakikita ay pababa pa, no? Although sabi po ng ating DMI siya po ay sideways sa daily chart. So 450, tingnan natin kung dito po siya muling magre-retest o muli po siyang magbabounce, no? 450. Yan po ang ating natatanaw sa kanya. Nagkaroon po ng positive cross. Nakita po ninyo yung black cross na yan, no? Confirmed cross po yan ng MA9 tsaka MA20. Automatic po yan kapag ang ginagamit po ninyong indicator ay MA cross, no? MA cross. Lalagyan po niya ng cross kapag mayroon ng confirmed cross. So bearish cross po yan. So abang na lang po tayo kung saan po siya support muling sasaluhin. Maybe 480, 450. Hindi po natin masasabi. Wag lang po basta-basta pumasok. Wala po malinaw na reversal, ano? At bearish pa rin naman po sa stochastic RSI. Okay, silipin po natin sa weekly chart kung ano po ang pinapakita niya. Kaya okay, lalo pong humahaba ang kanyang weekly chart weekly candle. No? At yun nga po, may negative cross po siya. Ayun. Pero pumabagsak po yung ADX, ibig sabihin po magsa-sideways po ito sa weekly. Okay? So magkakaroon po ito ng range. So yung mga range trader po natin abangan po natin kung saan po siya magbabounce. So yun po ang magiging kanya. Yun ang kanyang magiging lower range. Okay. Net po rin po natin kay Merrimart. Tingnan natin. Matamlay pa talaga to, no? Matamlay pa talaga itong si Merrimart. Pero ang kanyang net po rin ngayong araw pong ito ay may buying, ano? Lamang ang buying 2.82 million. Yan po, ano? May pumapasok po mga foreigner sa kanya, although siya ay bumababa. Baka may nakikita po silang hindi natin nakikita. Yan, kaya nga, ano? MA100 po ito kung di ako nagkakamali. Ayun, MA100. 200, sorry. MA200 po yung ating violet line. So, lumalapit po siya sa MA200. Tingnan po natin. Baka po sa MA200 na po siya. Bounce. Next po natin si GMA7. Bumagsak po ito. Nag-gap down nung ex-date. Nung magbigay po siya nung ex-date po yan dahil nga po sa kanyang cash dividends. Kailan nga ba yun? Puntahan nga po natin. Okay, nagkaroon po ng konting discussion. Burahin na po natin yan. Right, tanggalin na po natin yung mga parapernalya na yan. Ayan. Nagkaroon nga po ng negative cross.
at malapit po siya sa MA50. Hopefully po dyan po sa MA50 po siya mag-bounce, no? Okay? Bearish po DMI. Ang DMI po nagsasuggest na siya po ay sideways lamang. In between 750 and 8 pesos sa kasalukuyan. So, sideways. Pointing downward po. Declining po ang ADX. So, ibig sabihin po ay papasok po ito sa non-trending. Actually, non-trending na po siya dahil below 30 na. Pero meron po kasi mga books na sinasabi na dapat below 25. Ulit lang naman po na diferensya yan. Kung mabagsak pa po sa below 25, sasabihin natin na strongly sideways na po siya. No? Nawala na po yung kanyang ano. Actually, magbibigay po ito ng dividends sa May 18 at hopefully po nakabili po kayo ng April 16 kung hindi ako nagkakamali. Ano? Dapat 16 kasi wala naman pong trading kasi ex-date po ay 19. Lunes po yun. Wala naman pong trading ng 18. So, dapat po nung 16 ay nakapag-avail po kayo. Para kayo po ay tumanggap ng pinakahihintay na 135 peso per share dividend. Yan. Weekly chart po natin kay GMA. Ang weekly chart po niya ay uptrend. Sabi po ng DMI. Ano? Above 58 po ang level ng kanyang ADX at yung green directional index po, yung positive ang nasa ibabaw. Ano? Kaya po ito po ay uptrend pa. Sabi ng kanyang weekly chart. Okay? Kung lalagyan naman po natin kasi ng trend line, no? Uptrend pa nga, no? Ayan po. Dahil hindi pa naman niya binabasag yung dati po niyang yan, no? Yung kanyang mga higher lows, no? Actually, panibagong higher lows yan eh. Kung yan po i-maintain po niya, aangat pa siya, talaga pong uptrend pa siya. Okay? Net po rin po natin, wala yatang net po rin to. Wala po, walang net po rin ang mga network. Okay. Alright, next po natin ay si ASEN sa ating po lineup. Negative 0.99%, maliit lang. Punta po tayo sa kanyang kaya sa weekly chart po tayo nakatingin ngayon. Uptrend pa rin po siya sa weekly chart pero pointing downward pa sa stochastic. Punta po tayo sa daily. Basta po uptrend po tayo sa weekly at umilalim po sa ulap, no? Umilalim sa ulap. Ito pong si ASEN. Tingnan natin yung mga support and resistance level po na inilagay natin sa kanya dati. So basag po ang 7. Basag, no? Pero bagya lang, baka naman bumawi uli dahil meron naman po siyang good news na lumabas kanina, kung di ako nagkakamali. Tungkol ito pa, yung AC Energy says Palawig Solar Farm begins operation. Kanina lang po lumabas to eh. Kung di ako nagkakamali, kanina lang to. Mula po sa news.abs-CBN. 11:53 AM. So meron pong good news. Ano? Ito pong si ASEN. Tingnan po natin kung i-epekto. Magiging positibo po ito sa mga investor. Abangan natin bukas, ano? Baka yan na po ang maging hudyat ng kanyang pagre-recover. Abang guys. Hindi po tayo nag-hype. Ito yan po ay balita. Could be a catalyst, could be a good catalyst. We will never know that. So abangan lang po ninyo kung mabibigyan kayo ng buy signal. Malapit po siya sa 7 peso support. Malay po natin, ano? Okay? Ay muli po siyang pumanik sa kanyang 8 sideways lang po ito hanggang sa kasalukuyan. Tagal na rin sideways to siya. Sideways po siya magmula pa nung sandali lang po, tingnan natin. Mula pa nung 27 ng January, nag-umpisa po siyang pumasok sa sideways ng tagal na rin, ano? Okay? Ang kanya pong net po rin, obserba lang tayo bukas, baka sakaling bigyan tayo ng magandang layo-layo pa yung MA200. Net po rin po natin, may buying po, ano? Mukhang nakatunog yata ang mga foreigners, no? May buying po siya ngayong araw na ito ng 22.38 million. Okay? Good luck po sa atin bukas, baka sakali. Baka po natin po sa inyong watchlist. At kung may buy signal, pasok. Next po natin, negative 0.95%. Kunti lang ang diferensya kay
Asian IC PHA. Napunta si PHA. PHA po natin. Ayun, pababa pa rin, ano? Sideways sa daily chart at pointing downward pa rin si stochastic RSI. Wala pa po tayong nakikitang reversal. Although ang spinning top po na could be a sign of reversal kapag nasa dulo po ng downtrend. Pwede pong umangat yan o pwede pong mag-form ng tinatawag na, alam niyo na to sa mga pangmalagian nating mga viewers, no? Pwede po itong mag-form ng tinatawag na morning star kung sakasakali po, ano. Abangan lang po ninyo, baka sakali. Kasi yung po kasing yun, 205 pwede rin pong support kasi yan, malapit sa support. Spinning top po ay isa ring sign of reversal candle. Pwede po yung mag-form ng tinatawag na morning star, provided po na siyempre bumili ang mga buyer bukas at mag-gap up po siya at umangat, ano. Net po rin po natin, tingnan natin. So sideways lang po yan, ano, sa daily. Okay, wala pong net. Sige, sorry. Okay, wala pong net po rin si PHA. Zero po siya ngayon, ano. Wala pong naging transactions. Okay? Balik po tayo sa weekly chart. Sa weekly chart po, ang sinasabi po sa atin, no, ay uptrend pa rin naman siya, uptrend, no? So tingnan po natin. May puwersa pa po siyang pumanik ayon po sa ating DMI, pero sa daily nga po ay sideways na siya. Okay? Ang susunod po natin sa ating lineup, syempre pa ang pinakasikat, laging nangunguna sa mga call at maging sa listahan ng Investagrams, ito pong si Dito, no? Ang manok ng bayan, ano. Pero tumatamlay yata itong manok ng bayan natin, ano. Tumatamlay. At mukhang maghahanap ng mabababa pa pong support. Ito pong si Dito, no. Tingnan po natin, baka sa 950 o 9 pesos, no? Worst case. Tingnan natin. Ito po naman ay ayun. Kahapon po ay below 30 pa yung kanyang ADX. Ngayon po ay above 30 na po siya, 30.33. Now it is officially saying ng DMI na siya po ay downtrend na, no? Mayroon pa po tayong negative cross na nakita. Ayun nga po, kitang-kita nyo, no? MA9, MA20. Tingnan ko lang po kung nasaan ang kanyang MA200. Layo pa naman, ano? Ang MA100 po natin, nasa ilalim na po siya ng MA100. At yung ating pong parabolic SAR ay meron na pong dalawang tuldok sa ibabaw, no? Senyalis po ito na pangalawang araw na po na nag-reversal na po yung ating parabolic SAR. Beres ang MACD at ang RSI. Okay? May bearish cross si MACD tsaka si RSI. Anyway, balik pa tayo sa atin, no? Abangan na lang po natin muna kung saan support po siya muling sasaluhin ng mga buyers po natin, ano? Kung ang mga investor po ay dati-dati pag nakikita po natin madami pong trades, no? Medyo bumababa po yung number of trades, nawawalan po yata ng popularity itong si Dito. Nababawasan ng kanyang ingay, kaya po siguro, no? Sa weekly chart po, ang ating po mapapansin ay meron na pong negative cross ang DMI. So maski po sa weekly chart ay sinasuggest na rin po nito na ito ay downtrend. Pero pointing downward po si ADX, ano? Take note. So pag mapapatuloy pong bumaba si ADX, magsa-sideways po ito sa weekly. Although siya po ay downtrend sa daily. Sana nga po ay ganun ang gawin, mag-sideways lang, wag masyadong lumalim, ano? So makakaposisyon pa yung gusto pumosisyon kung sakasakaling magbabounce po siya sa mga support niya. Okay. Next po natin ay si APL, wala pong pagbabago, no? Kung ano po yung okay? Kung ano po yung naging presyo po niya kahapon, ang kanyang closing price ay siya rin din pong naging closing price din po niya ngayon, ano? So, pero kung nakapasok sa mabababa yung mga nakabili,
somewhere in 0.2068, kumita nung umangat po siya. May konti po siyang pag-angat sa intra. Umangat po siya hanggang 3.49% at nag-close sa 1.93%. Okay? Yun, malapit po siya sa ilalim ng MA20. At gaya po ng inyong nakikita, makapal-kapal po itong ulap na sasagupain niya, makapal-kapal yan. Pag hindi po niya nabasag yan, muli po siyang bababa. Kapag po kumakapal yung ulap na ganyan, ibig sabihin po niyan, malaking resistance. No? Kaya yung mga gumagamit ng Ichimoku, alam nila yan. Medyo makapal, makapal kumbaga sa Titanic, yung malaki yung iceberg na babanggain ito. No? Kaya medyo hindi pa po tayo nakakasiguro na ito'y magtutuloy-tuloy bumalik. Okay? Pero sideways lang po ito sa kasalukuyan. Teka nga po, alam ko po mayroon po akong nakasave na ganito. Ayun, binasag nga pala yung ating nilagay na Pero mukhang magkakaroon ng reversal kung magmamaterialize. Ito pong spinning top na nasa dulo niya. Okay? So pointing downward po si stochastic RSI. Tingnan po natin. Ito pong flat top ng Ichimoku ay isang significant resistance po yan. Pwede pong mag-resistance dyan sa 0.23 centavos. Okay? So, alis to lang. Tingnan po natin. Tingnan po natin ang kanyang net foreign, guys. Net foreign po, meron po siyang negative 99,000 na selling. Okay. Selling pa rin, selling. Maliit lang. Napakaliit lang niya. Okay. Alright. Next po natin ay si ABA. Itong mga hindi nawawala sa ating lagi nare-request, malakas to sa Si ABA po ngayon ay nag-gap up kanina after 2 days of doji, nag-gap up po yan kanina tapos bumaba uli, nag-fill the gap. Hindi pa rin niya okay. Bumaba po siya muli po sa ibabaw ng MA50, So sideways pa rin po yan. 15 lang po yung ADX niya, so napakahina po nung kanyang movement sa kasalukuyan. Mukha po ito lang ang malinaw na range ng kanyang in between 110 at saka 120. Yung kanyang nagiging galaw. Sideways lang po yan, nasa loob pa ng ulap. Sa weekly chart po, tingnan natin sa weekly chart ko ano ang niya. Sa weekly chart po ay uptrend, At ang kanya pong current candle sa weekly chart ay isang spinning top, pero hindi pa po yan final sapagkat hindi pa naman po tapos ang week. So tingnan natin kung magkakaroon ng pagbabago, pero yan po ay sinasabi po ng ating DMI ay siya po ay uptrend, malakas po 55 po yung ADX niya, strong ang kanyang trend sa uptrend, po ibig sabihin yan. Although declining po yung positive directional index, ay still strong po yan. Mayroon po siyang trend. Okay? So may chance kumita kung sakasakali. Kaya nga lang po sa daily sideways pa lang. Kaya lang po siguro yung mag-breakout sa 120 at sa 125 o sa ibabaw ng ulap. Baka po mag-form ng Yun. Pwede mag-form siguro to ng yung paborito natin na tinatawag ng iba. Baka lang baka mag-form somewhere ng tinatawag na sa 130, yung tinatawag na cap weight handle. Okay? Observe lang po tayo, baka sakali na magkaroon ng pagkakatotoo itong nakikita po nating pattern na ito. Next po natin ay si 80. Yan. Wala po tayo nakasave nito. Diretso na tayo. Umangat po siya ngayon ng 4.43%. Okay? Ito si 80, maganda galaw niya. Okay. Nagmaterialize yung double bottom nito No? Ayan. Congrats po dun sa mga nakasakay, Kay 80. Malalakas pa po ang buying, Meron po ba tong catalyst? Ano bang news dito?
Atlas Mining returns to profitability with 118 net income. Malayo. 28 days ago pa yun. Okay. Okay, kaya pala mataas ang mining natin. Okay? Dahil ito, mining sector po ito. So patuloy po siya pumapanik. Yung mga alisto lang po sa mga posibleng banggaan niya sa taas, yung mga may hawak. Siyempre, ang aabangan niyo po diyan saan po kayo magte-take profit, Hindi naman po ito blue chip, so wag po kayo siguro mag long term, Trade lang po kayo. Okay? Baka yung sa 9, baka sakali diyan yan o 850. Posible din po yung mga 850. Tingnan lang po ninyo sa bid and ask, kung ano mga laman yan, Kapag kayo actual na nagti-trading, silipin po ninyo sa bid and ask, so specifically sa ask, kung asan po malalaking volume, ibig sabihin po yun ang resistance ninyo during the trading day. Okay? May positive cross po siya sa stochastic RSI. So, tingnan pa natin kung ito po ay talagang mayroong siyang catalyst na alam nyo. Fortunately, hindi ko alam. Baka po magpatuloy pa siyang pumanik. Tingnan pa natin sa weekly chart. Sa weekly chart, talagang uptrend din. Ang lakas. 52 ang ADX at pointing upward pa sa stochastic RSI. At ngayong pong week na ito, umakat na siya ng 16%. Isipin nyo, lakas, ang laki ng inangat niya. Okay? Abang-abang sa 9 pesos, baka sakali, or sa 8 pesos. Okay? Iba, ginagamitan na ng Fibonacci. So, subukan nyo kung sa Fibonacci. Lakas pa yun. Ang layo pa ng parabolic star. Mukhang may iaangat pa. Congrats po sa mga nakasakay. Meron po sa mga kasama natin yan sa group ang nakatunog dito kay 80. Okay. Next po natin. Saan na ba? Ating lineup. Tayo dun sa... Okay. Next po natin ay si PNB. Wala po ako nakasave nito. Diretso na tayo. Umangat po siya ngayon ng 4.83%. Isa pong engulfing candle. Teka, weekly chart to. Weekly chart to. Uy. Sa weekly chart, kare-reversal lang ni Parabolic Star. Umpisa ng kanyang pag-angat sa weekly. Okay, sa daily tayo. Sa daily ay umaangat na pala sa daily. Naku. Gap up po ito, gap up na shooting star. Alisto po. Pangit pala sa daily. Baka po shooting star, gap up. Baka po kayo ay maatrasan. Alisto lang po, alisto. Posible pong umangat, pero siyempre posible rin umatras. Kapag ka po kasi ganito ang pattern, lamang po ang atras, sapagkat ito po ay reversal candle, So, kasi pong ang psychologically po, base po sa galaw niya, may mga nag-take profit na po dyan, kaya magkaroon na po ng mecha sa ibabaw yan. Baka lang po magtuloy-tuloy yung take profit, Okay? So, alisto po kayo. Baka mag-fill the gap kasi gap up po yan. So, kung kayo po ay kanina lang nakabili, medyo delikado sa inyo. Pero yung po mga nakabili, lalong-lalo na po ng opening nung kahapon, opening kahapon, kung nakabili sila, maganda-ganda yung may kikitain sila dyan. Pero kung kayo po ay kanina naghabol, medyo delikado, Okay. Weekly chart po ni PNB. Ayan. Nasa loob ng ulap. Yan po ay sideways lang sa weekly chart. Sa daily chart po ay sideways pero pointing upward po ang ADX. Baka po mag-uptrend na siya. Pagka umibabaw sa 30 yung ADX natin. Yung positive direction ng index po nasa ibabaw. Right, nag-cross. Maganda po kasi maghanap lang ano lang po siya mag-pullback tapos umangat uli. Kasi po cloud breakout po ito. Ichimoku cloud breakout po yan. Breakout ng MA50, breakout din po ng Ichimoku. May volume. So, tingnan po natin. Baka po may catalyst na hindi po natin alam. Kaya po ito PNB stockholders to reap benefits from property dividends. Ayun. Results of program. Ayun. Meron po siyang property dividends. So, siguro sa kanya, mag-i-issue siya ng property dividends sa mga stockholders. Kaya pala. Okay. Baka po natin yan, Mayroon pala siyang mayroon pala siyang news. Okay? Nasaan na tayo? Balik na po tayo sa ating okay, last but not the least na tayo, guys.
Last but not the least, CMRC. Ay, net po rin muna. Nakalimutan net po rin. Net po rin, meron po siyang sell. Nag-sell na ang kahit po siya umaangat ay nagbebenta ang mga net na mga foreigner. Ngayong araw po ito ay negative 19 million. Malaki yan. Kaya tayo magkaroon ng ganyang kalaking pera. Alright. 19 million. Okay. Alisto lang po. No? Alisto. This is a possible reversal. Mga ito pong pattern, lagi po niyong aabangan yan. Okay, last but not the least po natin, CMRC. Maganda, nanunulay pala sa MA ano to, no? Nanunulay pala to sa MA 200, ano? Okay. Okay guys, ang current candle po niya ay isang malaking muruboso, no? Maruboso. Ito po ay sideways sa kasalukuyan. Although nakikita po natin na positive directional index po niya ay pointing upward. Pero wala pa pong saysayan hanggat hindi po pumapanik si ADX sa level 30. Umangat po siya ngayon ng 9.76%. Siya po ang pinakamalaki sa lineup ng mga stocks na ating pong malaki po ang gain, no? Sa mga stocks na ating pong alisto po sa flat top ng Ichimoku 0.46 cents, no? Sorry, 0.46 pesos or 46 centavos, no? Okay? Pwede pong yan na maging resistance po niyan. So, tingnan po natin. Basag na po yung MA50. So, makapal-kapal po itong sasagupain na to. Kaya baka po mahirapan, ano? So, alisto po yung mga may hawak na baka po hindi pa yan ano, talagang tuluyan pumanik, ano? Maliban na lang po siyempre kung merong malakas-lakas na catalyst po siya, ano? Okay? Alright. Tingnan po natin sa weekly chart kung ano po ang galaw po niya. Sa daily chart po ay sideways, gaya po ng ating sinabi na. Sa weekly chart po siya po ay uptrend, no? Kaya kitang-kita po niyo, no? Mukha po yatang may pag-asa talagang pumanik, ano? Ngayon pala po pumapanik sa weekly, oh. Matapos po siya mag-bounce sa 40 centavos. Okay? Ayun, ay sorry. Ayun. Anong support yun? Ayun, 35 centavos. Nung siya po yung nag-bounce doon, tuloy-tuloy po siya pumapanik sa weekly. Kumbaga, kung patatagalin mo yung pera mo ng lingguhan, no? Mukhang may pag-asa, no? Nasa ibabaw na po ng MA9. Sa weekly, maganda nakikita natin. Sa daily, on the other hand, sideways pa lang din. Sideways pa lang. Ibig sabihin, kung magmamaterialize po yung nakikita po nating pattern sa weekly, may posibilidad po na mag-breakout po ito, no? Or tumagos. Hopefully sa ulap, no? Mas maganda po pagtatagos. Kapag ka po kasi makapalang ulap na tinatagos, napakalakas na puwersa po niyan. At makakaasa kayo ng mahaba-habang rally, no? Okay. Nakita na ba natin ang net foreign? Net foreign, hindi pa ba? Net foreign po ay buying 932,000. Okay. So buying po ang net foreign niya, no? So positive, no? Okay. Pangalawang araw pong binibili siya magmula po kahapon, no? Okay. Alright, good luck po sa atin lahat at sana po ay ay makarecover ang ating merkado, no? Para naman po tayo ay hindi naman po lahat pala bumagsak, no? Meron din namang mga, lalo na po yung nasa mining, ay mga nagsipag-angatan po ngayong araw na ito, no? Okay? Hanggang dito lang po at muli po akong magpapaalam sa inyo at sana po yung mga nakaparood ng video na hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe po kayo at mag-membro po kayo doon sa aming Facebook group para po magkasama-sama po tayo, no? Kaya nga yung mga kapwa po ninyo trader, magkatulungan po tayo, magbigayan po tayo ng idea para pare-pareho po tayong kumita sa larangang ito, no? Ng stock market trading and investing. Okay? Hanggang sa muli po, marami pong salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hanggang bukas po muli sa ating next video.